Alright mga amigos, marami na nga pong naglabasang balita na pinaplano na nga po ang sagupaang WBC World Welterweight Champion Mario Barrios at King Ryan Garcia para sa WBC World Welterweight title. Kabilang ang boxing insider na si Dan Rafael sa mga nagkumpirma na may negosasyon na nga daw pong nagaganap. Anya sa kanyang report sa Fight Freaks Unite. Malapit na nga daw po magkasundo ang Golden Boy, ang promoter ni Ryan Garcia at ang PBC na siya namang promotional company ni Mario Barrios para sa isang laban sa unang quarter ng 2026. Kung matutuloy daw po ang laban na pinag-uusapan na nitong nakalipas na 2 linggo, gaganapin ito sa Las Vegas at siyang magiging main event sa isang joint pay-per-view sa pagitan ng DAZN kung saan may exclusive contract ang Golden Boy at Prime Video, ang platform naman po ng PBC. Ngunit mayroon pa ring ilang detalye na kailangang ayusin ayon sa isang source. Isa sa mga detalyeng ito ay ang pagpayag ng WBC na sanksyonan ng laban na unang iniulat na nga po ng Ring Magazine. Bagamat sikat na boksingero si Ryan Garcia, may kartadang 24 wins, 2 losses with 20 knockouts. Subalit mayroon siyang 1-2 record at isang no contest sa huling 4 niyang laban. At wala siya sa top 15 rankings ng WBC 147-pound division. Kaya't kung susundin ng batas, bawal pahintulutan ng WBC si Ryan Garcia na challenge sa world title fight. Maaari sana siyang pahintulutan kung world champion si Ryan Garcia sa junior welterweight division. Tapos aakyat siya to challenge the welterweight champion. Sa mga ganyang pagkakataon pinapayagan ng mga sanctioning bodies ang mga dare to be great na hakbang ng mga boksingero. Pero sa kaso ni Ryan Garcia na kailanman hindi pa naging world champion, hindi po siya dapat pahintulutan na challenge kay Mario Barrios. Pero wag na tayong magulat kung ituloy pa rin ang sagupaang Barrios at Garcia kahit wala pa sa top 15 rankings ng WBC si King Ray dahil matagal nang questionable ang integridad ng WBC. Matindi mag-magic ito ng rankings at walang imposible sa kanila pag ginusto nilang ituloy ang isang laban. Kaya nilang baliin ang sarili nilang batas tulad na lang ng ginawa nila noon kay Canelo noong 2011. Kahit wala sa top 15 rankings ng 154-pound division noon si Matthew Hatton, ay pinayagan ito na maging kalaban ni Canelo para sa vacant WBC World title na binakante noon ni Pacquiao matapos talunin ni Pacquiao si Antonio Margarito. Umani rin ng matinding batikos ang WBC noon nang sanksyon na nila ang Canelo versus Hatton dahil parang ang lagay ay niregaluhan ng world title si Canelo na alam naman natin lahat na paborito ng WBC dahil hindi nga po nautusan ng WBC si Canelo na dumepensa sa matagal ng number 1 contender ni Canelo na si David Benavidez. Kaya nainip na nga po si Benavidez, umakyat na lang ng light heavyweight. So ganun po katindi magmanipula ang WBC. Kaya wag na tayong magulat kung kahit wala sa ranking si Ryan Garcia ay mabigyan pa rin ito ng world title shot ng WBC. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.